Good afternoon po, ma'am, sirs. I'm Melales Moras from PTV4. If I recall it correctly, last Alianza press conference, nabanggit natin na we are against negative campaigning, walang siraan, we're against negative tactics. But last speech ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ating proclamation rally, may mga nabanggit siya while campaigning for you na wala sa kanila ang may bahid ng dugo dahil sa tukhang, wala sa kanila ang pumapalakpak sa China, at wala rin sa kanila ang mga sumuporta sa Pogo. May I ask, what's your views about this statement po of the President? Hindi naman kandidato si Presidente. Hindi naman kandidato si Presidente. Ang sinasabi namin, kaming mga kandidato, hindi siya. So, he was merely stating facts. And that is as far as his perspective is concerned. So, it doesn't have anything to do doon sa sinasabi sa amin ng aming campaign manager na walang siraan o walang ano. Kaming mga kandidato yun. How about others lang po? Sige po. Well, tama si Tito Sen. Si Pangulo ay, bagamat siya po ay ika nga Pangulo natin, pero hindi po siyang kandidato. Hindi po siyang kandidato. So, meron po siyang idea, may opinion. Nag-usap-usap na po itong alyansa na we will stay away from negative campaigning. Ang gagawin na lang po namin, siguro, lahat naman ho kami ng mga kasama ko rito, we will just base it on our performance. Hindi po namin babanatan yung kabila, kundi ilalatag lang ho namin yung mga nagawa. Kumpiyansa po ako na itong mga kasama ko ho ngayon dito may ginawa. Either sa local government, sa Kongreso, sa Senado, may mga, alam naman ho ninyo yun, you being the media, na I'm sure na Dario din po lahat ng mga ito, 3 senador po, 4 po, Manny Pacquiao in the Senate before, Senator Ping, Senator Soto, Senator Tolentino, and then sa local government, si DILG, and then si Mayor Abibinay. Sa Congress po ako and si Congressman Villar. May mga ginawa po. So it will be more on performance-based. That's yung po ang napag-usapan po namin. Hindi po namin aatakihin yung kabila. Sabi nga natin, we don't like that negative publicity. Pero yung kay Pangulo po, siya po yung Pangulo. Hindi naman po natin pwedeng diktahan ho yun. Kanyang opinion po yun. Maraming salamat po. At saka, dagdag lang, ano? At saka there is such thing as, hindi naman naninira kung may pinupuri ka eh. Meron kang binabanggit na fact, tapos hindi nagagawa ng iba. Di ba? Hindi, for example, pag sinabing nung crisis, nung pandemic, sino yung mga nakatindig doon physically? Ako, Senator Lacson, Senator Tolentino. Di ba? Sinabi namin yun. Pero hindi namin kayo nang magsasabi o mag-iisip, yung mga iba pala 2 taong hindi pumasok. Oh, di ba? Ganon. Pero ang sinasabi namin, yung perspective na binubuhat ni Presidente yung mga kandidato. Ganon yun eh. Kaya lang, may tinatamaan. Dahil, pag meron kang inangat, may tatamaan kahit paano. Parang gano'n lang yung perspective niya. Pero as I said, hindi siya kandidato. Sige po. Secretary Abalos din, Senator Pacquiao po. Ay, sorry. Okay. Well, let's look at it sa buong konteksto. Huwag muna yung isang parte lang. If I will recall it right, nagsimula ang ating Pangulo, pinupuri niya ang kakayahan ng bawat isa. 12 po kami at ang aming tema ay dalahan. Sinabi ng ating Pangulo, may mga re-electionista senador, may mga congressman na magkakasama, may mga abogado, may mga kababaihan. Pinuri niya ng pinuri. At nung sinabi niya na wala man dito sa mga ito, sa China, di man kami magiging ng China, well, for me, hindi naman masama na sabihin mo yun. No? It's not negative. As if you're going to look at that, lahat naman talaga kami, we are for Philippine sovereignty. Hindi ba? And none of us are against extrajudicial killing. No, so I don't see anything wrong with that, no, sa pagkasabi ng ating Pangulo. Let's look at it, yung konteksto ng pagkabuo. No? Sana yun po ang tignan natin. Okay? Salamat po.
Kung ako po, no, mahilig ako mag-analyze, no? And I'd like to stretch my imagination a bit further. Alam nyo, yung Pangulo, may access to sa lahat ng information. So I'd like to think na mayroong pinanggagalingan yung kanyang passion do sa kanyang speech para magbigay ng pitch sa kanyang mga kandidato. No? I'm going to speculate. No? Posibleng may mga information na kung saan medyo extreme ito. Huwag nyo itong, sabi ko nga, speculation ito. Baka naman merong mga seryosyong threat, security threat, hindi lamang sa kanyang administration, kundi sa kanyang sariling buhay. Kaya minsan kasi pagka tayo nadadala ng emotion, na-express natin in a subliminal manner, no? Na isasama natin sa ating pananalita dito mismo sa press con, pwedeng nakakasagot tayo sa isang tanong na medyo lumalampas tayo doon sa tinatawag nating yung norms. Ano? So, yun lang ang masasabi ko. As I mentioned earlier, and hindi naman tayo privy doon sa mga posibleng dahilan o information na nakakalap ng Pangulo ng Pilipinas. Kasi unlimited, yung kanyang information. Unlike us, no, laymen, and possibly yung mga tulad ni Senator Tol na naupo sa Senado, at yung mga congressmen, hindi rin nila abot yung mga malalalim ng mga information na pwedeng pumasok sa ang information do sa kaalaman ng ating Pangulo. So yun lang masasabi ko. Kaya I'd like to stretch my understanding by analyzing kung bakit ganon ang tono ng kanyang speech. Yun lang po masasabi ko. Yes, Senator Pacquiao. Hindi naman siguro atake yun. Para sa akin, hindi naman siguro atake yung sinabi ni Presidente, kundi sinasabi lang niya yung background, lahat ng mga kandidato, yung line-up niya. And also, gusto ko lang sabihin sa lahat na yung mga kandidato na mahilig mang-away o tumatakbo, mahilig mang-atake, siguro, hindi siya tumatakbo para sa bayan, kundi tumatakbo siya para sa kanyang pamilya. Kasi, pinipersonal mo, at the end of the day, ang taong bayan naman ang pipili. Kami ay nandito tumatakbo, nagpipresenta ng aming advokasya para mapaganda natin ang pamumuhay ng bawat Pilipino, mapaganda natin ang Pilipinas. Yun ang trabaho namin, kaya kami tumatakbo para ipaalam sa inyo na ito yung plano namin na para sa kinabukasan ng ating bansa. Hindi namin kailangan awayin yung kalaban namin o sino yung tumatakbo dyan. Dahil hindi naman kami magkalaban, kundi nagrepresenta kami ng maganda naming programa para sa tao. At the end of the day, ang tao ang pipili. Ngayon, kung may mga tao na palaway, may mga kandidato na palaway, mag-isip-isip tayo kasi sigurado ako, yan, maniwala kayo sa akin. Ang dahilan ng pagbagsak ng bansa natin, mula noon hanggang ngayon, dahil sa korupsyon, dahil sa kahirapan, dahil sa paghihirap ng mga Pilipino, at dahil sa korupsyon yan. Kaya, alamin natin, kami, na grupo, alyansa, ayaw namin na makipag-away o mag-atake ng naglatag kami ng aming plataforma para sa magandang kinabukasan para dito sa sinusulong nating bagong Pilipinas. Maraming salamat po. Marami pong salamat. Another question from the national media. Sige po. Mar Rodriguez po from People's Taliba. President Marcos said on his speech po do sa Lawag that none of his administration senatorial candidates were involved in extrajudicial killings, pandemic corruptions, or pro-China policies. Ano po ang reaction niyo po tungkol dito? Sige po. Yung huli, after the EJK, ano ba mo? Yung last line? Extrajudicial killings, pandemic corruption, or pro-China policies po. Ano po ang reaction niyo po rito? Totoo. It's true. What he said is true. None of us are involved there. Kami pa nga ni Senator Lacson at saka Senator Tolentino nag-imbestiga ng parmali. Di ba?
pati agriculture, pati health, pati PhilHealth, pati customs, pinag-iimbestigahan po namin yun at saka lahat po ng mga dapat kasuhan doon. May mga kaso po lahat ngayon sa ombudsman as a result of the committee reports that we have conducted or that we have submitted. Kaya tama yung sinabi ni Presidente. Okay, thank you, Senator Soto. May mga gusto pong dumagdag? Alright, let's have next question, please. Good afternoon, Senators. Jester Manelastas po from People's Journal. My question is, President Bongbong Marcos always emphasized to government officials to continue serving public with integrity and accountability. What concrete actions will you take to prove you uphold these values as a public servant? Ako, ito sa akin, sabi ko nga, yung unang-unang panukalang batas na i-refile, hindi ito ipapile, yun yung ma-exempt yung lahat. Basta pumasok ka sa gobyerno, whether appointive or elective official ka, maski lowest clerk ka, lowest salary grade, hanggang sa pinakamataas, dapat deemed naka-waive yung rights mo under the Bank Secrecy Act. Especially, kung merong investigation laban sa'yo related sa graft and corruption. Yun ang konkretong isang aksyon na may contribute ko doon sinabi ng Pangulo na dapat tayo may integridad at saka conscious sa accountability natin. Okay. Anyone who would like to add po? Yes, Senator Soto? Maganda yun, 100%. Lahat ng hindi bumotong congressman at senador doon sa panukala na yun, alam nyo na, ibig sabihin. Di ba? Maganda yun because the plan of Senator Lacson, and I support it, is to amend the SALN law. Para SALN law, i-amendahan natin. Alisin natin yung footnote. Kasi footnote lang yung nakalagay na the ombudsman may appoint so-and-so to investigate. Ganun Hindi malinaw yun. Pero nagagamit ng ombudsman yun. Yun yung ginawa kay Justice Corona Kaya nabuksan yung mga bangko Pero ano yun footnote lang pare. Dahil pag hindi ka nagbabasa ng buo, hindi mo makikitang available pala yun So what what Senator Lacson plans to do is to make it into a very elaborate provision in the law. O ikaw, pag inimbestigahan ka, wala ka ng bank secrecy. Yan. Thank you very much. Yes, Secretary Abalos. I also join in that suggestion of Senator Lacson na hindi lang imbestigahan. From the very first day, may waiver ka na of your bank accounts. And not only that, the strict implementation of the SALN. Napaka-importante po sa lahat na empleyado ng gobyerno. Okay, marami pong salamat. Yes, Senator. Dadagdagan ko lang, shouldn't only be limited to bank accounts, pati mga properties, etc. How did you acquire it? Pangalawa, sana wag maging balat sibuyas ang mga nakaupong opisyales, particular sa Senado at Kongreso, pag nagkaroon ng investigasyon. I'm open for that. Kasi nga, you're a government official, gumagawa ka ng mga batas, so dapat ikaw ay maging example ng ikang credibility, and then dapat example ka na hindi ka corrupt being an official. Yun lamang po. Marami pong salamat, Congressman Tulfo. Okay, we're down to our last two questions. Anyone? Sige, doon po muna. Okay, sige. Nagsimula na po yung reforma sa PhilHealth with a change in leadership. Ano pa po kaya yung gusto nating makita na mabago sa PhilHealth? Ako, specific, wag na nating ibalik yung amendment, yung special provision na nag-amend sa dating special provision sa under the program fund ng special purpose fund ng GAA. Kaya kasi na-realign yung 89.9 billion na pondo ng PhilHealth kasi nadagdagan ng dalawang special provision. Specifically, yung letter D, sinama yung government-owned and controlled corporation. On top of the first three provisions na ito, inherent yun na pwede mag-realign
kung merong pera yung treasury, excess, merong accompany yung revenue measure, at saka yung mga merong approved loan. Tatlo. Dinagdagan ito noong para sa 2024 GAA, nilagyan ng 2 extra provisions. Yun nga, GOCC, pwedeng pakialaman, at saka yung foreign assisted project. Anyway, balik tayo sa GOCC. Mabuti na lamang sa 2025 GAA, tinanggal na po yon. Kasi sa aking pananaw, hindi po ako abogado. Pero ang GAA is a general law. At ang general law, hindi pwede mag-amend ng special law. Ang PhilHealth, covered po ito ng PhilHealth Act as amended, at saka Universal Healthcare Act, na kung saan specific lamang na yung pondo ng PhilHealth, dito lang pwedeng gamitin. Magsaset ako ng at least 2. Yung increase yung benefits ng mga members at saka bawasan yung premium. Ang nangyari, sinasabi nila excess yung pondo ng PhilHealth. Naluluno daw sa pondo kasi ang kwenta nila 600, 700 billion. Pero naglabas sa interpellation doon sa Supreme Court, lumalabas, bankrupt pala ang PhilHealth. Kasi pag tinignan natin on its face, baka maraming ang pera, pero yung actuarial life, pag sinunod natin yung 30 years, 45 years from now, walang pera ang PhilHealth. So dapat makorek ito at natutuwa nga ako, nagpasalamat nga ako personal kay Speaker Romualdez noon kasi nawala yung 2 special provisions. Na-discuss po namin ito. Sabi ko kung pwedeng nung dinidiscuss pa yung 2025 budget, nagkaroon kami ng pagpupulong. Sabi ko, Speaker, baka pwede naman tanggalin na natin yung 2 extra provisions na naisingit under the 2024 GAA. At ang nangyari nga po yon, nawala na yon. So sana, wag nang ibalik yung provision na kung saan pwedeng kalkalin o pwedeng pakialaman yung pondo ng PhilHealth. Kasi nga iyon ay covered ng special law na hindi po pwedeng i-amendahan. Alam po ng mga lawyers, alam ni Secretary Benhar ito, na hindi pwedeng i-amend ng general law ang special law. Maraming salamat. Thank you, Senator Lacson. Congressman Tulfo. Dapat siguro masulit pa ng mga miyembro paggamit ng PhilHealth niya. Kasi po hindi nasusulit eh. Dadalhin mo doon sa pagbayaran na ng bill. Minsan, sasabihin sa'yo, hindi po kasama ho itong sakit na ito, sir, ma'am eh. Yun ang nagiging problema. Kaya lumalapit po yung mga pasyente sa mga kung kani-kanino mga politiko para humingi po ng tulong. Dapat po masulit. Kasi PhilHealth po, yun po yung ating, tulad sa ibang bansa, yun po ang ating parang insurance eh. Medical insurance ng mga tao. Kaya ngayon iba, yung mga middle class, medyo mayaman, nagdadagdag. Meron po silang talaga mga private na kinukuha ng mga medical insurance. Pero paano yung mga ordinaryo, yung mga masa, yung mga mahihirap? Yan lang po inaasahan lang. Kailangan siguro dapat masulit ang paggamit ng mga kababayan natin ng PhilHealth. Dagdagan po yung mga benepisyo, dagdagan po yung mga diskwento. At kung maaari, isama na lahat ng sakit. Okay? Mabuti nga po, nagdagdag na sila. Pwede libre na ngayon mga salamin, pa-check up sa mata, mga crutches, wheelchair, binago na, pati babunot ng ngipin. Pero kulang pa ho eh. Dapat sulitin po, masulit ng mga miyembro yung benefits niya sa PhilHealth. Salamat po. Actually, dadagdagan ko lang yung sinabi ni Secretary Erwin, Congressman Erwin. Sa totoo lang yung awareness level, dapat maintindihan at maunawaan natin mga kababayan. May kasabihan tayo, an ounce of prevention is better than a pound of cure. Na meron din tayong karapatan bilang PhilHealth members na magpa-test at bayaran po ng PhilHealth yan. Yung test na to at yung mga gamot na gagamitin ninyo, karamihan po hindi nagagamit ito. No? Sayang po ito. No? At siguro, dahilan na rin kaya sila nagkaroon ng savings. So, importante ang information drive. Lahat ng benepisyo ng PhilHealth. Okay, Mayor Binay. So dagdagan ko lang po yung sinabi ni Sec Benhar. Kasi naniniwala din po ako sa preventive medicine rather than curative medicine. Why does PhilHealth not encourage you to have your regular checkup? Bakit hindi binabayaran kung magpapa-x-ray ka, magpapa-blood test ka every year? Kasi mas mura yun kaysa kung magkasakit ka. Dahil by then, mas mahal at mas malala na yung sakit mo. And yet, PhilHealth does not help us or encourage us to have our regular checkups, which should be covered
under PhilHealth. Sige po, Mayor Brian. And may follow-up question? Masyadong seryoso yung mga questions earlier. Just to break the ice, tomorrow, Valentine's Day, baka po may Valentine's message kayo for tomorrow. Dati, ang schedule namin, 14 dito, 16 kami sa Davao. Lahat kami hindi kumikibo. Kaya ginawang 13 dito, 15 sa Davao. Dahil pag wala kami sa bahay ng 14, medyo malaki problema namin. So, yun. Happy Valentine's sa lahat. Sir, di ba may sinasabi kapag before or after yung celebration? Others. Alright, meron po magdadagdag? Valentine's message? Alright, sige. Okay. Alright, so, alright, one last question po before we have the closing statements of our senatorial candidates. Yes. Good afternoon. I'm Jennifer Rendon from the Daily Guardian and Philippine Star. Sir, sa 8 senators, na-mention nyo palagi about food sustainability, about job security. Pero ano yung stance niyo about the West Philippine Sea? Kasi kung somehow solve na natin yung local insurgency at mag-shift tayo into external territorial defense, ano po yung magagawa natin doon? Sige po. Yeah. Ako lagi sinasabi ko, kailangan magkaroon ng balance of power dyan sa West Philippine Sea. Kasi tayo, napakahina natin militarily. Hindi natin kayang banggain face-to-face ang China. One of the military powers, if not the most or the strongest military power ngayon sa mundo, yung China. Hindi natin alam yan. Ano? Dati, 50 years sila behind the United States. Pero ngayon, nagka-catch up sila masyado mabilis. So, ang nakikita ng solusyon, yung balance of power, hindi ito yung nag-encourage o nag-trigger ng giyera. Pag sinabi yung balance of power, mag-aalala ng bawat ang magkabilang partido na gumalaw. Tayo, ang best weapon natin sa arsenal na sana hindi natin magamit, yung Mutual Defense Treaty, MDT, with the United States. Ano? Dahil doon, nakasaad, dati yon sa Pacific area, an attack on a public vessel of either country is deemed an attack on the government of either country, Philippines saka US. In-expand nila yan, na-cover nila yung Indochina, yung South China Sea. Mabuti yon. So ngayon, maganda yung nangyayari kasi sumasama na sa mga exercises, Australia, Japan. Ngayon, may bago na naman, mga European countries, nagjo-join na rin. Why? Because yung West Philippine Sea or yung South China Sea, sea lanes yan ng commerce. Ito, ang national interest natin, yung arbitral ruling na nagsasabing EEC sa atin yan, di ba? Pwede tayong, may karapatan tayo. Pero yung ibang bansa na mas malalakas, meron din silang interest na pinoprotektahan dyan. Kaya, sabihin na natin, gamitin natin opportunity yon para ma-maintain natin yung balance of power, para hindi masyadong maging agresibo ang China. Alam nyo, ang strategy ng military strategy ng China, since I think way back, yung tinatawag nilang cabbage strategy. Pinapaikutan, binabalot, hanggang sa machok. Kaya yung nag-iisa nating barko doon, yung BP Sierra Madre, sinadya yun ng Philippine Navy, ng Philippine government, na hindi decommission, maski kinakalawang na. Nalalagdag ng araw yung mga marine contingent, minsan sa flooring. At kaya nag-resupply, dinagdadala rin ng mga steel matting, na sa ganon, ma-maintain. Kung tutusin, dapat decommission na kasi hindi na nag-ooperate Pero hindi nila dined-commission para manatiling public vessel, para manatiling Navy vessel. Na sa ganon, siyempre, mag-aalanganin yung China na i-attack yun, palubugin, dahil baka matrigger yung Mutual Defense Treaty. So ako, ang basic na aking pananaw para maprotektahan natin yung ating territorial integrity at saka yung sovereignty, yun na lang naiwan sa atin na pwedeng panlaban, balance of power doon sa West Philippine Sea. Okay, thank you very much. Senator Soto.
Salamat po. In the 18th Congress, I filed a bill, yung declaring the Philippine Maritime Zones. After that, hindi namin natapos, pero in 19th Congress, final ni Senator Tolentino, and he was able, I think he was able to pass it. The President signed it, kaya nagpapasalamat ako, Presidente. Yung dahilan kung bakit ko final yun, is para madeklara kung alin ang atin. Hindi pwedeng China lang ang nagdideklara ng 9-dash line. Kaya yun, dineklara natin. And I believe kasi during that time that we cannot just rely on UNCLOS o yung the United Nations on Convention on the Law of the Sea dahil hindi malinaw as far as the Philippines is concerned. So yun, napasa nila. So Senator Tolentino, siguro you can elaborate on that kahit napaus ka dahil ikaw na nagtuloy nung final ko. Senator Tolentino? Salamat po. Pero yung boses ko, alam niyo po, kahit wala na akong boses, hindi nila ako pwedeng i-silence sa West Philippine Sea. Makakasigurado po kayo doon, kahit wala na akong boses, hindi nila ako mapapatahimik sa West Philippine Sea. Alright, salamat po. Senator Ayas, Secretary Abalos. Yes, what is important, as we've said before, the arbitral ruling, atin ng Philippine Sea. It has been awarded. Let's never lose sight of that. So, multilateral approach is the best. Kamukha rin sabi ni Senator Ping, no, you've got an ace there, an other approach. Thank you. Alright, thank you very much. Alright, kung wala na po, let's hear the closing message from our senatorial candidates. Let's start with Congresswoman Camille Villar, your message. Madamo gid nga salamat. We're very happy to be here and see all of you. At sana po magkita-kita tayo dun sa rally mamaya. I'm very excited and so happy to be back here in Ilonggo. At syempre, talagang gaya nga ng sinasabi ko, talagang totoo na nais ko talagang mag-focus sa pagbibigay ng sustainable or trabaho, kabuhayan at pabahay sa bawat Pilipino. Thank you very much. Senator Pacquiao. Madamo gid nga salamat sa iyong tanan at magkita na itato sa subong adlaw sa rally namon. Salamat gid sa time nga ginhatag niyo sa amon. Madamo gid salamat. Halong. Mayor Binay. So I'm happy to be back in Iloilo. Ang binabalikan ko po dito ay yung pagkain. Hindi, kumbaga sa bonus lang na ang pangalawang rally ng Alyansa ay dito sa Iloilo. Pero I always look forward to going back to Iloilo because of the food. So mamaya magbabatchoy ako at magmumolo ako at saka siopaw. Kasi hindi ako pwedeng umuwi at bumalik sa Maynila nang hindi ko makain ng famous Roberto siopaw. Ay, may plugging pa ha. So punta po kayo mamaya sa aming rally. Senator Lacson. Sa inyo na rin ang galing na wala namang Ilonggo na tumatakbo sa amin, sa Team Alyansa. Baka pwedeng i-adapt nyo na lang kami lahat. Maraming salamat. Senator Soto. Salamat to. Ang Iloilo, hindi malayo sa amin. Kasi the brother of my dad, Plaridel Soto, married a Laguda. The famous Laguda Mansions, and they lived in they have a farm in Balasan, in Balasan, Iloilo. At yung pong isa sa mga nagawa ko dito sa Iloilo, yung Pasig, Iloilo, ako po ang gumawa city ron. Kaya tumaas na internal revenue allotment po nun. Hindi po ako naniningil, nagpapaalala lang ako. Thank you. Salamat po. Congressman Tulfo. Maraming salamat po sa mga taga Iloilo for the warm welcome we received. Hayaan niyo po yung alyansa po, hindi po kayo makakalimutan. Sa kasakali pong piliin niyo po kami, syempre kasama na po kayo. We know po na yung inyong mga senador, wag po kayo malungkot na inyong senador, yung nag-retire na po, yung iba wala na. Pero hayaan niyo pong ipagpapatuloy po namin yung ipinaglalaban, yung mga plano at proyekto po ng inyong mga senador na hindi po natapos, kami po ang tatapos. Maraming salamat po at magandang hapon. Secretary Abalos. Madalas po ang pamilya namin dito, kami po umupa ng aquaculture for
more than 10 years, no, close to 20 years sa Liganes, no. So nakita ko ang growth ng Iloilo and magaling ang kanilang mga leaders from Senator Drilon, sa aking kaklase po, sa aking schoolmate na si Mayor Jerry Treñas. We've known each other since the 1980s. And of course, kay Governor Toto Defensor at sa lahat po ng mga tiga Iloilo. Congratulations. It's a very, yung transformation, kakaiba po talaga. And rest assured, kamukha po na sinasabi nila, itong transformation na ito ay, ito'y sumasalamin sa buong region. Tutulong po kami rito, kamo po magpupuno rito. Isa lang po sana request namin, sana po buong ticket po namin ay sana po ay madala nyo po. Maraming salamat po. And Senator Tolentino. Nahirapan talaga ako. Meron ako hindi na naidagdag dun sa tanong mo kanina. Meron po akong tinatapos na papel. Ang pinakamatapang na lahi na nakapasok sa China noong panahon ng Ming Dynasty ay mga Ilonggo. Research that meron pong grupo ang tawag Pintados. They were able to conquer Guangdong. Binubura na po sa mga library ng China, subalit nangyari po yan. The fiercest warriors we have are from this region, the Pintados na Ilonggos. Sa lahat po na nakikinig, malipayong adlaw sa mga puso. Happy Valentine's Day po. All right. And again, marami pong